OMG talaga. Ang dami ko nang sinabi. Nakasara pala yung ano, yung camera. Good afternoon. Kami ay palabas lang sandali. Try namin pumunta sa ano kasi ito election. Kami ay magvo-vote pero si Russell walang notice na ganito. So ganun din dati. So dun lang siya nagpakita ng ID niya. So hindi ko alam kung pwede rin yung ID ko lang kasi meron lang akong passport. Tsaka meron naman silang pinadalang papel para sa akin. So syempre si husband wala pero siya naman may ID. So kasi nakalagay dito kailangan ng yung isa pang ID yata na merong address. Yung ano ko walang address yung passport. Hindi kasi nakakumuha dito na Alberta card. Dati kasi sa BC nakapag-vote ako noong isang beses kami. Pero meron kasi akong BC card BC ID noon. Kasi may bayad yun. Kaya hindi na ako kumuha dito. Ayun. So, tingnan natin kung papayagan akong mag-vote. Kung ayaw nila, wag. Ito na kami sa Centennial High School. Dito yung area ng vote namin. Yung name ko. Titingnan natin kung konti lang tao kasi po to, advance voting. Pag ayaw nila akong pabotohin, edi wag. Hindi naman kami masyadong familiar dito sa mga politicians dito. Tsaka this is our second time pa lang to vote sa buong buhay namin sa Canada. One in BC and isa dito sa Alberta. Namili lang kami konti. Ito 94 cents lang yan ha. Expired in 2 days. Okay pa yan. Kasi bacon, mushroom, 2 sayote, chips ni husband, salsa, at tinapay. Yun lang. Pauwi na kami, may binili lang ako sa grocery saglit. Bibili sana ako ng rice flour. Wala naman ako nakita. So, may nabili lang kaming konti. Tapos, nagmerienda sa McDo. Ito, pauwi na, nagpapagas lang si husband kasi mura yung gas dito ngayon is 117 o 118 yata per liter. 117 or 118 per liter. Ayun. So, dito, ang lamig na naman. Dapat alam nyo ba, mag-i-snow ngayon. So, hindi natuloy. Sabi mamaya ulit madaling araw. So, alam nyo naman, ang panahon, paiba-iba. Nakalagay nga doon, medyo uulan. So, hindi rin natuloy ang ulan. Hindi natin alam kung mag-i-snow mamaya madaling araw. Ayun. Okay, see you. See you later. Or tapos na to, hindi ko alam kung ano. Marami kasi akong mga videos na hindi ko pa na-upload. Naipon-ipon na. Kasi hindi naman ako everyday nag-upload. Bali, nagbibigay ako ng kasi syempre para mapanood din ng iba yung mga videos nila. Kaya pasensya na nga pala dun sa hindi ko laging yung everyday nakakapanood ako ng videos. Kasi naipunan na sa dami ng sinosubscribe ko. Tapos marami din yung nagko-comment sa akin. So parang lahat yung dadaanan mo. Kung everyday nag-upload, hindi ko talaga napapanood lahat. Mabagal akong manood kasi talagang nanonood ako. Ayun. See you later!
OMG talaga. Ang dami ko nang sinabi. Nakasara pala yung yung camera. Anyways, as I've said, hands are clean. This is pwedeng ukoy or shrimp and vegetable pancake. Ulitin ko na lang lahat. Haba-haba na no. Nahalo ko na rin to. So, meron akong about 2 cups ng sliced squash, about a cup or medium na zucchini na grated, shrimp about 300 grams, 1 cup of the rice flour, 1/2 cup of flour, tapos 1 egg, salt, pepper, and a little sugar. So I've said if you have magic sarap, pwede nang walang salt. 1 tablespoon of cream of tartar. Ay, sorry. 1 tablespoon of baking soda. So, ang zucchini, hindi ko yan piniga. Okay? Kasi wala naman tayong water na nilagay dito. Mix this well. This is also with about 1/4 cup of onion sliced. Pwedeng 1/2 cup. About 1 to 2 tablespoon of chopped ginger. Yan. So, haluin lang mabuti. And then, after mixing, let's stand for about 30 minutes. 30 minutes. Tapos, mag-try kayong magprito ng konti para malaman nyo if you need to adjust the seasoning. Okay? So, pasensya na, hindi nyo nakita ang mismong pag-mix habang inad ko na ang mga ingredients. Okay, so, check ko na lang. Sabi ko pala, depende. Wait. Eto na, nilagay ko muna to sa fridge, mga 12 hours kasi hindi na ako nagluto kagabi. Tinry ko muna ng konti. Okay naman siya, may konting alat for me, so nilagyan ko pa siya ng sugar. So, ito ay pwede na. Hawak ko yung aking cellphone kaya medyo mahirap. Lagyan na lang natin para kumapit. Hindi tuloy bumilo. Yan. Basta parang ganyan lang. Pwede nyo namang bilugin kung gusto ng bilog na bilog. Mahirap lang at isa lang ang kamay ko na ginagamit pala. Tapos masarap yan with suka, spicy suka or kung anumang klaseng suka ang gusto nyo. Ito, nagluluto pa ako ng additional pang-ulam namin. Tapos gagawa ako ng medyo malaki dito mamaya. Parang seafood pancake. Seafood and vegetable pancake naman. Kasi masyadong maliit to. Kaya napapabaon ko kasi yung kay husband. Yun. Tayo ko lang siya kasi 12:20 na. Labas na siya. Parating na yan sa bahay. Kakain na kami ng lunch. Eto na. Ready na ang aming lunch. This is shrimp and vegetable ukoy, or pag nilakyan mo to para ng pancake kasi hindi naman siya ganun ka-crispy. Tapos meron kami dito yung suka, meron pa kaming sinigang na sabaw and vegetable. Tapos gumawa ako ng konting turmeric with calamansi tea. Yun. Kain na. Anong ulam nyo? Monday ngayon. Ito pala yung mangga na binili ko nung Sunday. Baling Monday ngayon after 1 day. Oh, ang bilis, no? Sana maganda ang loob. Hindi naman siya ganun kalaki kasi may nag-comment doon sa isa kong post na malaki daw. Hindi naman. Ganyan. Okay lang. Manipis na ganun, no?
Eto na yung baon ni husband. For sharing yan, kung sino gustong makishare. Maraming hipon yun. Again, ano to? Kalabasa, zucchini, hipon. Ay, nakalimutan ko pa. Garlic. Ano ba to? Onion. Nakalimutan ko lagyan po ng ano, ng... Ano nga ba yung isang lalagay dito? Pwede nyo lagyan to ng carrots. Pwedeng instead of kalabasa is kamote. Tapos, nakalimutan ko lagyan ng celery. Pwede nyo rin lagyan ng young corn tuloy. Mais, corn kernels. Ayan. Ito na yung kanin niya. Tapos yung papaya. And then, may suka. Ayan. Tapos, may mochi pa. Yung may laman na red bean. Dalawa kasi ito na baon niya, hindi niya kinain kanina. So, baonin na lang. Mabigat naman to. Hindi na ako nagano ng sandwich kasi baka hindi rin makain. Ito itsuran pala nung parang mochi. Ayan o. Akin naman yan. So, ready na ang kanyang food sa work.